Isang mainit na balita ang umiikot ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na sa mga sumusubaybay kay Cardano or mas kilala bilang ADA. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Cardano ay nakapagtala ng isang golden cross sa kanyang weekly chart. Isa po itong mahalagang signal sa larangan ng technical analysis na madalas ikinokonekta sa pagsisimula ng isang malakas na upward trend or bullish rally. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng golden cross na ito para kay Cardano. Bakit po ito tinuturing ng mga analyst na isang bullish sign? Ano ang papel ng mga whales sa posibleng pagtaas ng presyo ni ADA? At higit po sa lahat ay aalamin po natin kung ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Golden Cross at bakit po ito mahalaga. Ang Golden Cross ay isa po itong technical signal na nangyayari kapag ang short-term moving average ay tumawid pataas or nag-cross ito sa long-term moving average. Ang pinakakaraniwan po dito ay ang 50-day moving average na nag-cross pataas sa 200-day moving average. Sa madaling salita, ang short-term trend ay nagsisimulang maging mas malakas kaysa sa long-term trend. Isa pong indikasyon na maaring magsimula ang bullish market. At ngayong linggo nga, ayon sa isang kilalang analyst na si Mr. Brownstone, ito po ang unang beses sa buong kasaysayan ni Cardano na nagkaroon po siya ng ganitong signal sa weekly time frame ng ADA USD chart. Ibig pong sabihin, sa mas malawak na pananaw, may napakalakas na posibilidad na si Cardano ay papunta na sa isang major rally o pagsabog ng presyo. Ano naman po ang sinasabi ng presyo ngayon ni Cardano? Bagamat bumaba si Cardano ng 2% sa nakalipas na 24 oras, patuloy pa rin po ang pag-ipon ng momentum. Sa kasalukuyan, si ADA po ay nasa presyo na 0.597 na mas mababa pa rin kumpara sa kanyang 50-day at saka 200-day moving averages na nasa mga presyong 0.663 at saka 0.643. Pero ayon pa rin po kay Mr. Brownstone, kapag nalampasan ni Cardano ang mga price levels na ito, maaring tuluyan na siyang mag-breakout. Tumutugma din po sa ibang mga analyst ang teoryang ito. Halimbawa ay si Master Ananda ay nagsabi na ring kailangang makuha muli ni ADA ang EMA34 at MA200 para makumpirma ang bullish trend. Gaano naman po kataas ang posibleng akyatin ni Cardano? Wala pang eksaktong price target si Mr. Brownstone para sa rally na ito. Pero ayon po sa ibang analyst, malayong-malayo ang posibleng akyatin ni ADA. Si Arman Shaban, isa pong trader sa TradingView, ay naniniwalang kayang umakyat si ADA ng hanggang $1.33. Pero mas matapang naman po ang paniniwala ni Dan Gambardello, kung saan ayon sa kanya ay posible raw ang $10 sa kasalukuyang market cycle na ito. Kung iisipin po natin, mula po sa presyo ngayon na nasa halos 0.60, napakalaki po ng potential upside kung tama nga ang mga prediction na ito. Ano naman po ang papel ng mga whales sa pagtaas ng presyo? Isa po sa mga pinakamalalaking senyales na posibleng umakyat si Cardano ay ang biglaang pagbabalik ng mga tinatawag nating crypto whales, o ito po yung mga malalaking holders or investors. Ayon po sa ulat ni Ali Martinez, sa nakalipas na 2 linggo lamang ay bumili ang mga whales ng 120 million na ADA. Galing po ito sa mga wallet na may hawak ng 1 million hanggang 10 million ADA.
So sa kabuuan, hawak na nila ngayon ang 5.5 billion na ADA. At ito ay may katumbas na halaga na nasa 3.3 billion dollars. Isa po itong napakalaking indikasyon na ang mga malalaking players sa market ay naniniwala pa rin sa potensyal ni Cardano na tumaas. Kapag may ganyang kalaking pondo na pumapasok sa isang coin, kalimitan ay sinusundan ito ng isang price uptrend. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Una po sa lahat, malaking oportunidad ito para sa mga naghahanap ng swing trade o medium-term investment. Ang Golden Cross sa weekly chart ay isa pong malakas na sinyales na maaring hindi na tayo masyadong magtagal sa kasalukuyang price level. Ikalawa, ito ay magandang timing para pag-aralan po muli si Cardano at magplano kung kailan po papasok. Hindi ito paanyaya para bumili kaagad, kundi paalala na mag-obserba at gumawa ng matalinong diskarte base sa ating risk tolerance. Ikatlo, kung meron po tayong hawak na ADA or ADA holdings, maaring panahon na po para pag-isipan natin kung iho-hold pa natin ito sa mas mahabang panahon o magti-take profit na po tayo sa mga resistance levels na nabanggit po ng mga analyst. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang nangyayaring Golden Cross kay Cardano ay isang malinaw na bullish signal. Ngunit, tandaan po natin na kahit gaano ka-positive ang technical signals, may mga external factors pa rin tulad po ng market sentiment, global events, at overall crypto market direction na maaari pong makaapekto sa presyo. Ang masasabi ko lamang po ay kung seryoso ka sa crypto at gusto mong pumasok sa matatag at promising na projects, si Cardano po ay hindi dapat mawala sa iyong watch list. Hindi man natin sigurado kung kailan talaga sasabog ang kanyang presyo, pero mukhang nasa tamang direksyon itong si ADA. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.